So, kakainin natin to. So, sa araw na ito ay pupunta kami ni Mama sa sakahan dahil manguha kami ng mais at gulay. At yung iba ay naiwan lang doon sa bahay dahil may mga gawain din. So, ayun, dalawa lang kami ni Mama. At ayun, mga ilang weeks din bago kami nakabalik dito kasi nga nandun kami sa lupa naming binabantayan at may pasok na. So, sila lang ni Mama, Izel at ang bunso namin ang naiwan dito. So, ito na yung mais namin. Ito na yung iba. O, ayan. Nandito na ulit kami sa kubo. So, ayan, dito banday. Wala nang mga mais. Dito na lang sa kabila. Brihante mo mansion, mang. So, ayan, pagkabukas ko ng kubo namin, ay pasensya na po talaga, makalat at sira-sira na kasi tumutulo kapag umuulan. Pero mas okay na lang yon kaysa wala kami silungan. So, ayan, tingnan nyo si Mama, hindi pa nakaakyat ng kubo pero diretso agad sa mga pananim niya. Tinulungan niya yung green papaya kasi parang matutumba na. Sayang naman ang mga bunga nito kapag tuluyan ng matumba. So, tinulungan ko na lang siya. At ayan, nilagyan namin ng kawayan para nang sa ganun ay magsilbing sandigan niya para hindi siya tuluyang matumba. So, ayan, pagkatapos ng papaya ay yung sitaw na naman natumba din. Kaya hinanapan namin ng paraan para nasa ganun ay hindi tuluyang matumba. So ayun, paikot-ikot ako dyan ang tingin sa paligid hanggang sa makita ko yung tanim ni Mama na tubo. Ang tawag sa amin dito ay tubo. So tingnan nyo. Si Mama kasi mahilig din magtanim ng mga prutas kaya lang problema hindi sa amin ang lupain ito. So ayun, ang ginagawa niya ay nagtatanim lang siya ng pwedeng mailipat like ganito, tubo at meron ding iba. So ayun, kinuha ko dyan ng isang puno at pinili ko yung medyo mataas na. Pagkakuha ko ng isang puno ay ayun, kumuha na rin si Mama ng kanya. Akala ko kakainin niya. Pinutol-putol niya lang pala at binigay doon sa pamangkin at ate ko na nandyan. So ginawa ni Mama dyan ang pinakapuno at dulo niya kasi hindi naman pwede makain yun pero pwede maitanim kaya itatanim namin ulit to. So, kakainin natin to. So, kakainin na natin tong tubo na ginawa natin sa kanya. Matamis po siya. Hindi man. Ito ba yung kasapon na? Bayad, dito ka pa? So, habang kumakain ako dyan ng tubo, sarap naman ang ngiti ng ina ko dyan sa aking likuran. Nandyan kasi yung panganay kong ate at yung tiyahin namin. Hindi rin naman sila tumagal doon kasi umuwi rin. So, ayun, naiwan kaming dalawa ni Mama. Maya-maya pa, dumating na rin si Lester at siya lang mag-isa. Gusto niya daw sumama sa amin. So, manguha kami ni Mama ngayon ng sitaw. Grabe yung init, guys, pero kaya to. So, dito kami ni Mama manguha. Ayan. Ito yung mga sitaw sa amin. Okay lang ko lang ako. Ito yung mas kagandahan kapag nasa probinsya ka kasi makakatipid ka talaga. Masipag ka lang magtanim ng mga gulay-gulay. Ayan, napakadami lang talaga ng bunga. Na lahat ng nakuha namin ni Mama. Madami lang. So yun, habang nangunguha ako dyan ng sitaw ay nakita ko naman ulit itong puno ng tino-tino kung tawagin sa amin. Meron din akong vlog nito nung nakaraan at maraming hinog yon. Pero itong sa ngayon ay wala pa masyadong hinog. Nung kabataan namin ay sobrang favorite namin to. Matamis po kasi yung laman nito. Sino sa inyo ang nakakilala nito, guys? Ang tawag sa amin dito ay tino-tino. So ewan ko lang sa inyo kung ano. So ayun, pagkatapos namin ni Mama manguha ng sitaw ay kumuha na rin kami dyan ng mais dahil mag-iihaw kami doon sa tubo. So ito po nangyari dati sa mga mais namin, inuuod. Pero okay lang, meron pa din naman kaming makain kahit pa paano. Dalawang klase po ng mais ang meron kami ditong naitanim. Yung isa is yung yellow corn and yung isa is yun, yung maputi tapos malagkit siya. So ayun, pinutol muna ni Mama sa puno at inipon bago namin kunin yung pinakabunga ng mais.
So, uuwi na kami dahil meron naman kaming nakuha na mais at saka sitaw. At ayan na lahat ng nakuha namin. Bago kami magsaing at pagluto ng aming maulam ay mag-ihaw muna kami ng mais. So, ayun, magpapaapoy lang dyan si mama para na sa ganun ay makapag-ihaw na kami. Ganyan po kami mag-ihaw ng mais. Iniihaw muna na mayroong balat at kapag nasunog na lahat ng balat, kukunin po namin yon tsaka ihawin ulit. Ayan, ito na inihaw ni mama. Kain po. At ayun, habang kumakain kami dyan ng mais, ay kumuha ko dyan ng sitaw at nilagay sa lagayan para himayin. Dahil wala kaming pang ulam, so ito ang gagawin naming ulam. 3 lang naman kami ang kakain pero medyo madami yung nakuha ko. Kaya tinulungan ako dyan ni Lester tsaka ni Mama para nang sa ganun ay mabilis din. At dahil wala kaming panglamas dito, yung isda na daing ni Mama na naiwan, ayun yung ginawa naming panglamas tsaka okra, yun lang. So, itong aming panglamas. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ako magluto dahil hindi naman ako ganun kagaling. Oy, kaya yung luto na lang ipapakita ko sa inyo. Ito na ang aming ulam. Ayan. At ayun, pagkaluto ay syempre kumain na kaming 3 dyan. So tara, kain po. Pagkatapos namin kumain na ilang sandali lang, kami bitbit na naman ulit si mama na inihaw na mais. So kinain na rin namin. Oo, sayang naman kung hindi namin ito maubos. Habang patuloy kami dyan sa pagkain ay nagmuni-muni lang, kwento-kwentuhan hanggang sa maubos namin yung inihaw na mais. Pagkatapos noon ay umuwi na rin kami na may dalang mais at saka gulay. So ayun lang, maraming salamat po ulit sa patuloy niyong pagsusuporta sa amin. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po.